nagbabalik sa kwento ng anekdota at sa araw nga po na ito ay malalaman natin at matutuhan natin ang isang kwentong sinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Na sa buhay, hindi po natin kailangan sumabay sa agos ng iba. Ang mahalaga ay malaman natin kung sino ang nariyan, nasasamahan tayo sa ating paglalakbay. Kung ano ang nais kong sabihin, puntahan na po natin ang kwento. Narito na po. Ang tsinelas ni Pepe. Anekdota ni Jose Rizal. Isang araw, sumama si Pepe sa kanyang ama sa pamamangka sa ilog. Gustong-gusto ni Pepe ang pamamangka dahil bukod sa nalilibang siya, ay nagugustuhan niyang pagmasdan ang mga nagtataasang mga puno at naggagandahang mga halaman at bulaklak. Nagugustuhan din niyang pagmasdan ang napakalinis at napakalinaw na ilog. Ginagawa niya itong salamin upang makita ang kanyang mukha. Iba't ibang ayos ang ginagawa niya sa kanyang mukha. Minsay, idinidilat niya ang kanyang mga mata o di kaya'y naman ay ipinalalaki niya ang kanyang bibig. Gustong-gusto rin niyang nakikita ang iba't ibang ibon na nagpapahinga sa kanilang mga pugad. Napapapalakpak siya sa tuwing siya'y makakakita ng mga ibong sabay-sabay na lumilipad. Sa bandang likuran ng bangka, laging umuupo si Pepe. Nakataas ang kanyang mga paa sa malapad na kahoy na inuupuan ng kanyang ama. Ang paghanga ni Pepe sa sama-samang paglipad ng mga ibon ay kanyang pinapalakpakan. Yehey! Ang ganda! Sabay-sabay sila sa paglipad, sabi ni Pepe habang siya'y walang tigil sa pagpalakpak. Pepe, huwag kang malikot, baka lumubog ang bangka, paalala ng kanyang ama. Tinaramdam ko po, ama. Labis po kasi akong nagandahan sa nakita ko, sabi ni Pepe. Muli na namang nakakita si Pepe ng mga ibong sabay-sabay na lumilipad. Hindi na niya napigilan ang pagpalakpak. Kasabay ng kanyang pagpalakpak ay napakislot ang kanyang kanang paa. Hindi niya inaasahang mahuhulog ang isa niyang tsinelas. Ama, nahulog po ang aking tsinelas, sabi ni Pepe. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang bangka para kunin ang tsinelas mo, sabi ng kanyang ama. Sa halip na sumang-ayon ay itinapon ni Pepe ang kabyak ng kanyang tsinelas. Oh, bakit mo itinapon ang kabyak ng tsinelas? Tanong ng kanyang ama. Para po pakinabangan ng makakakuha, hindi po kasi niya magagamit ang isang tsinelas lamang, sagot ni Pepe. Natawa ang ama ni Pepe. Ipinagpatuloy niya ang pagsagwan habang tuwang-tuwang pinapanood ni Pepe ang nagliliparang mga ibon. Ito po ay mula sa anekdota ni Jose Rizal na pinamagatang Ang Tsinelas ni Pepe. Ayan, natapos na po natin ang kwento na akala ba natin ay napakasimple lang ngunit naghatid sa atin ng iba't ibang karunungan sa buhay na magagamit natin. Gaya na lamang ng tsinelas ni Pepe o ni Dr. Jose Rizal nung siya ay maliit pa na talaga namang ibinigay niya sa umaagos na lawa. Dito ay mas binigyan tayo ng linaw sa buhay na kapag kaya na nating magpaubaya ng mga bagay na nagpapaligaya sa atin para magpaligaya naman ng iba, ito ay hindi lang tamang gawin kundi ito ang mas nakabubuti at magpapasaya sa lahat. Sana po matutuhan nating magbigay sa iba, lalo pa ng mga bagay na minsan din tayong pinasaya. Kapag natutuhan po natin ito, siguradong mas maganda ang mundo na naghihintay sa ating lahat. Sana po ay marami po tayong natutuhan sa araw na ito at muli magkita-kita po tayo hanggang sa susunod. Paalam! Missing someone